Kumpiyansa naman ang prosecution team na matibay ang mga ebidensya na inilatag sa paglilitis kaugnay nga sa Article 4 ng impeachment. Kasabay niyan, nilinaw din ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin na harapin ang iba pang isyu ng bansa. Kumuha tayo ng update mula kay Earl Tobias, live mula sa Senado. Earl? Yes, Sofia, naniniwala ang prosecution panel na hindi natibag ng BP Defense Camp ang testimonya ng kanilang last witness sa ilalim ng article ng grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sofia, matapos ang 2 araw ng pagsalang sa direct at cross-examination, iginiit ng prosekusyon na nanatiling matibay ang mga ebidensyang inilahad ng kanilang witness sa umano'y pagbabanta ng Vice-Presidente sa buhay ng Pangulo. Nauna na rin ngang iginiit ni Director Matibag na naituturing ng plano ng pagpatay ang naging mga pahayag ng Vice-Presidente. Kasama na riyan ang mga pahayag ng NBI Director na may natukoy ng persons of interest kaugnay ng grave threats laban sa Pangulo. Next week, Sofia, inaasahan na manguusad na sa isa pang article of impeachment ang trial proceedings. Yan ay ang tungkol sa alegasyon ng umano'y maanumalyang paggamit ng Vice-Presidente ng OVP at DepEd confidential funds. Pero bukod naman sa ongoing na pagtutok sa impeachment trial sa susunod na linggo, Sofia, ay State of the Nation address din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon pa lang, tiniyak na ng House Prosecutors na bilang mga kongresista, hindi nila papabayaan ang kanilang trabaho at tututok ulit sila sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Tumataas ulit yung presyo ng gasolina. Hopefully, oil deregulation is part of the conversation. Hopefully, maisama sa LEDAC, yung MC taxi bill po namin. I mean, transportation related, sana po tuloy-tuloy na po talaga. For the next 2 years. Yun ang talagang tinitignan ko. At syempre yung sektor po ng agrikultura, saka turismo, saka health, saka education. Sofia, para bigyang daan ng sona ng Pangulo at ang pagbabalik sesyon ng Kongreso, mauusod po ang oras ng impeachment trial mula sa ngayong schedule na simula 2 p.m. ng hapon. Ngayon ay magbabago na po ito sa 10 a.m. hanggang 3 p.m. para bigyang daan nga yung sesyon ng Kongreso. Sa mismong araw din ng sona ng Pangulo, walang naka-schedule na trial, pati na sa kinabukasan. Ibig sabihin, Wednesday na po sa susunod na linggo sa bagong oras ang muling pagsalang ng trial proceedings ng Vice-Presidente. Balik muna sa inyo. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.